Hinahasik ng Diyos ang mga binhi ng Ebanghelyo sa buong mundo. Nababalitaan na ipinagdiwang ang Paskwa sa gitnang silangan, nauunawaan nating, ginawa ni na Ama at Ina ang lahat ng gawaing ito. Ano ang nangyayari saan man umaagos ang tubig ng buhay? Nasusulat na ang lahat ng buhay na nilalang ay nabubuhay, at sila ay pinababanal. Ezekiel chapter 47 verse 9. At mangyayari na bawat nilalang na may buhay na dumarami ay ano ang mangyayari? Mabubuhay saan mang dako umagos ang tubig. Tiyak na kung dadaloy ito, sila ay mabubuhay. Kung tatanggapin nila ito, sila ay maliligtas. Mga kapatid, may katotohanan ba sa mundong ito na gaya ng sa Church of God? Hindi, walang gaya nito. Kaya walang katotohanang may kakayahang iligtas ang mundo maliban sa katotohanan natin, at ang Diyos, na magliligtas sa mundo, ay nasa ating Zion lang. 구원하실 하나님, 오직 우리 시온 외에는 아니 계십니다. Nakasulat na ang Diyos ay nananahan sa Zion. Sinabi ng Diyos, at mangyayari na bawat nilalang na may buhay na dumarami ay mabubuhay saan mang dako umagos ang tubig. At magkakaroon ng napakaraming isda. Hinalintulad tayo ng Diyos sa mga mamamalakaya ng mga tao. Ano ang mangyayari sa napakaraming isda dahil sa tubig ng buhay? Lumalapit silang lahat para mabubuhay. Ang lahat ng ito ay nangyayari gaya ng pre-nopesia. Bagaman maliit ang pasimula nito, ang huling wakas nito ay magiging napakadakila. Sa una, ang tubig ay hanggang bukong-bukong, pero matapos sumukat ng 1,000 siko, ito ay umabot hanggang sa tuhod, matapos sumukat ng 1,000 siko pa, ito ay umabot hanggang sa baywang, at matapos sumukat ng 1,000 pa, ito ay naging isang ilog na hindi madaanan. Nang may ganitong lalim, umaabot ito ngayon sa buong mundo. At mangyayari na bawat nilalang na may buhay na dumarami ay ano ang mangyayari sa kanila sa verse 9. Mabubuhay saan mang dako umagos ang tubig. At magkakaroon ng napakaraming isda, sapagkat ang tubig na ito ay darating doon, ang tubig ng dagat ay magiging tabang, kaya't lahat ay ano? Mabubuhay saan man dumating ang ilog. Lahat ay mabubuhay. Kung ganito ang pagkakasulat sa propesiya. Mga kapatid, dapat ba tayong maniwala sa propesiyang ito o hindi? Pagkatapos muling mabuhay si Jesus, nagpakita siya sa 2 alagad na patungo sa Emmaus, at hindi nila siya nakilala. Nang makita silang malungkot, nagtanong si Jesus, "Bakit kayo malungkot?" Sinabi nilang, "Ikaw lang ba ang nakatira sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyari tungkol kay Jesus? Umasa kami na siya ang tutubo sa Israel." Dagdag pa rito, ang ilan sa amin ay nagpunta sa libingan, at nakakita ng pangitain ng mga anghel, na nagsabing siya ay buhay. Hindi kami makapaniwala rito. Sinabi ni Jesus, "O napakahangal naman ninyo, at napakakupad ng mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Bakit hindi kayo naniniwala sa mga salita ng Diyos?" Nang ibinigay niya ang ganitong realisasyon sa 2 alagad na patungo sa Emmaus, hindi ba sa pagpuputol-putol ng tinapay ay nadilat ang kanilang mga mata, at nakilala nila siya bilang si Jesus? Matutupad ang mga nakasulat sa Biblia. Dito, naka-record na, kaya't lahat ay mabubuhay saan man dumating ang ilog. Ang lahat ay nangangahulugan na walang naiiwan, nabubuhay ang lahat. Dapat nating iligtas silang lahat, tama? Tingnan natin ang verse 10. Ang mga mangingisda ay tatayo sa tabi nito. Mula sa En-Gedi hanggang sa En-Eglaim ay magiging dakong bilaran ng mga lambat. Ang mga isda ng mga iyon ay magiging napakaraming uri, gaya ng isda ng malaking dagat, na napakarami. Ngunit ang kanyang mga dakong maburak at mga lumbak, ay hindi magiging tabang, ang mga ito ay may iwan upang maging asinan. Kabilang sa mga ito, gaano man tayo mangaral, ang mga masamang espiritu na pumanig kay Satanas mula pa sa simula, at tinapon mula sa langit ay hindi maliligtas, tama, verse 12. At sa mga pampang ng ilog sa isang dako at sa kabila, ay tutubo roon ang lahat ng uri ng punong kahoy bilang pagkain. Ang kanilang mga dahon ay hindi matutuyo, ni mawawalan man ang kanilang bunga, kundi magbubunga ng sariwa buwan-buwan, sapagkat ang tubig, mula saan ito umaagos? Mula sa santuaryo. Sa ibang salita, sino ang kinakatawan ng templo? Sa John chapter 2, nasusulat na si Jesus mismo ang nagsabi na ang templo ay kanyang katawan. Dagdag pa rito, naka-record sa Hebrews chapter 10 na si Jesus mismo ay nagsilbing tabing ng santuaryo. Ang mga ito ay nakasulat sa Biblia.
Sapagkat ang tubig para sa kanila ay umaagos mula sa santuario. Ang kanilang bunga ay magiging pagkain at ang kanilang dahon ay ano? Pampagaling. Ito ay gamot na lumulutas sa kamatayan. Ito ang gamot na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.